Habang ginagawa ko ang kwentong Tom's Cave, nakatayo ako sa isang footbridge sa Central Hong Kong habang pinagmamasdan ang mga sasakyang walang tigil sa pagdaan sa ibaba. Linggo ngayon, ang araw na hinihintay naming mga OFW para kahit ilang oras ay makalimutan ng pagod, pangungulila at hirap ng buhay dito sa ibang bansa. Pero habang ang ibang kababayan ko ay abala sa pakikipagkwentuhan, pagkain at video call sa kani-kanilang mga pamilya, iba ang laman ng isip ko. May isang lihim akong tinatago. Isang lihim na kapag nalaman ng asawa kong si Mario, maaaring tuluyang magbago ang buhay ng pamilya namin. Sa Pinas, buong akala ng asawa ko ay nagtitiis ako rito para sa aming pamilya. Naniniwala siyang bawat oras na nagtatrabaho ako sa Hong Kong ay kapalit ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya namin. Pero hindi niya alam, sa likod ng mga ngiti ko sa video call, may isang kasalanang pilit kong tinatakpan. Dito sa Hong Kong, ang kumpare niya at ninong ng anak namin ang naging lihim kong kalaguyo. Siya, si Tristan. Pareho kaming may asawa, pareho kaming may anak na naghihintay sa amin sa Pilipinas. At higit sa lahat, pareho naming alam na mali ang ginagawa namin. Hindi ko kailanman inisip na mangyayari to sa akin. Hindi ko namang hinangad na magkaroon ng ibang lalaki. Dumating lang si Tristan sa panahong pareho kaming pagod, malungkot at naghahanap ng taong makakasama. Nagsimula ito sa simpleng pagkukwentuhan. Sinunda ng mga pag-aalala sa isa't isa. Hanggang sa hindi na namin namalayan na nasanay na kaming hinahanap ang presensya ng isa't isa. Sa isang lugar na libo-libong kilometro ang layo sa pamilya namin, naging madali para sa aming dalawa ang gumawa ng bagay na alam naming hindi dapat. At ang pinaka-problema, hindi lang isang relasyon ang isinantabi namin. May dalawang pamilya kaming niloloko. May mga asawang nagtitiwala, naghihintay. May mga anak na walang kamalay-malay. At may isang lihim na kapag nabunyag, maaaring sirain ang lahat ng pinaghirapan namin. At opo, ako ngayon ay nagdadalang tao. Ito ang kwento kung paano nagsimula ang pagkakasala namin ni Tristan at kung paanong unti-unting naging bangungot ang isang relasyong akala ko ay kaya kong itago habang buhay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito ako muli upang magbahagi ng isa na namang kwento ng buhay. Ang kwentong ibinahagi sa atin ni Myla. Magandang araw po, Miss Kay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Myla. Mag-aapat na taon na akong nagtatrabaho rito sa Hong Kong bilang domestic helper. Sa Pampanga, naghihintay ang asawa kong si Mario at ang dalawa naming anak. Buwan-buwan, halos buo kong pinapadala ang sahod ko para sa tuition ng mga bata, sa pagkain at sa mga bayarin sa bahay. Nagtitiis ako sa maliit na kwarto sa apartment ng amo ko sa North Point dahil alam kong para sa pangarap ng pamilya ko ang bawat sakripisyo. Pero gaano man kakumpleto ang padala ko buwan-buwan, may isang bagay na hindi kayang punan ng padala o ng video call gabi-gabi. Ang matinding lungkot at pangungulila. Dito sa Hong Kong, Miss Kay, hindi ako nag-iisa na malayo ang mahal sa buhay. Dito rin nagtatrabaho si Tristan. Si Tristan ay kumpare ng asawa ko. Ninong pa siya ng panganay naming anak. Magkaibigan sila ni Mario bata pa lang at pareho silang lumaki sa iisang barangay. May sarili ring pamilya si Tristan sa Pilipinas. May asawa at 3 na ang anak. Nagtatrabaho siya rito sa Hong Kong bilang company driver. Noong bago pa lang ako rito sa Hong Kong at wala pang gaanong kilala,
Si Tristan ang nagturo sa akin kung paano sumakay ng MTR, kung paano magpadala ng pera sa remittance center sa Worldwide House, at kung saan mura bumili ng mga pangangailangan. Para sa akin nung una, simpleng tulong lang yon ng isang mabait na kaibigan. Pinagkakatiwalaan siya ng asawa ko, at bago nga ako umalis ng Pilipinas noon, sinabihan ako ni Mario na kung may kailangan ako, lapitan ko lamang daw si Tristan. Sa unang 2 taon, Miss Kay, maayos naman ang lahat. Kapag linggo, ang aming day off, nagkikita-kita kami kasamang iba pang mga kababayan sa Central o Victoria Park. Nakikikain kami, nakikipagkwentuhan tungkol sa kanya-kanyang mga amo namin at nagtatawanan. Walang mali siya, purong pagkakaibigan at damayan lamang bilang mga OFW. Pero unti-unting nagbago ang lahat nung pumasok na ang 3 taon ko rito. Minsan, kapag nagkakausap kami ni Mario sa phone, ramdam ko ang lamig at paulit-ulit na lang na usapan. Nawala na yung lambingan. Si Tristan naman, madalas magkwento sa akin tungkol sa mga problema nila ng asawa niya. Nag-aaway daw sila dahil sa tamang hinala at selos, kahit wala naman siyang ginagawang masama. Sa mga linggo na dapat ay nagpapahinga kami mula sa ilang araw na pagod sa trabaho, naging silungan namin ng isa't isa. Kami ang nagiging tagapakinig ng bawat isa. Kapag umiiyak ako dahil namimiss ko ang mga anak ko, si Tristan ang naging sandalin ko. Kapag pagod na si Tristan sa sermon ng amo niya o sa away nilang mag-asawa, ako ang nakikinig sa kanya. Dahil sa paulit-ulit na pagtatagpo at sa parehong lalim ng lungkot na nararamdaman namin bilang mga OFW, unti-unting nawala ang hangganan ng pagiging magkumpare naming dalawa. Isang maliwanag at preskong linggo ng Nobyembre. Nagkataong pareho kaming ayaw pumunta sa mataong lugar na pinupuntahan ng maraming Pilipino sa sentral. Gusto lang namin ng lugar na hindi namin kailangang makipagsiksikan. Nagkita kami sa Chimshachuy MTR Station at naglakad papunta sa Avenue of Stars sa Chimshachuy Promenade. Maganda ang panahon noon. Presko ang hangin mula sa dagat at maliwanag ang sikat ng araw na tumatama sa mga matataas na gusali sa kabilang baybayin. Naupo kami sa isang bakanting bangko na nakaharap sa Victoria Harbor. Hawak ko ang isang basong malamig na milk tea, habang si Tristan naman ay umiinom ng canned coffee. "Pagod ka ba ngayong linggo, Myla?" Tanong sa akin ni Tristan habang nakikinig sa kalmadong tubig. "Medyo, kumpare," sagot ko habang inaayos ang buhok kong hinahangin. Dami kasing bisita ng amo ko nitong mga nakarang araw eh. Bugbog na bugbog sa linis at luto. Pero alam mo, mas nakakapagod pala yung pakiramdam na namimiss mo yung pamilya mo pero wala ka namang magawa. Tumingin sa akin si Tristan. May kakaiba ang mga mata niya na hindi ko dating napapansin. Dahan-dahan niyang binaba ang inumin niya at inilagay ang kamay niya sa ibabaw ng kamay kong nakapatong sa bangko. Napatigil ako. Ramdam ko ang init ng palad niya. Dapat ko sanang inalis ang kamay ko. Dapat naisip ko si Mario, ang mga anak ko, at ang asawa ni Tristan. Pero sa mga sandaling yon, Miss Kay, sobrang lamig ng pakiramdam ng puso ko. At ang init ng kamay ni Tristan ang tanging bagay na nagparamdam sa akin na may nagmamalasakit sa akin doon. Alam mo, Myla, kapag kasama kita, nakakalimutan ko lahat ng pagod ko. Mahinang sabi noon ni Tristan. Hindi niya inaalis ang kamay niya. Parang sa'yo ko lang nararamdaman na may nakakaintindi sa akin ng totoo dito sa Hong Kong. Kumpare, pabulong kong sabi, kahit na sa loob-loob ko ay ayaw kong bitawan niya ang kamay ko. Alam kong mali, Myla. Araw-araw ko nga sinasabi sa sarili ko na kaibigan ako ng asawa mo. Naninong pa ako ng anak mo. Pero hindi ko na kayang pigilan ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magkunwari na simpleng magkaibigan lang tayong dalawa.
Tumingin ako sa kanya. Walang halong biro ang mukha niya. Kitang-kita ko ang katapatan at ang pangungulila sa mga mata niya. Ang parehong pangungulila na matagal ko na ring nararamdaman sa dibdib ko. Sa mga sandaling iyon, nawala ang takot at konsensya ko. Ang natira lang ay ang dalawang taong napagod, nalulungkot at naghahanap ng yakap at pagmamahal sa gitna ng isang dayuhang bansa. Matapos ang pag-amin ni Tristan, hindi na naging pareho ang ikot ng mundo naming dalawa. Ang dating simpleng pakikipagkita tuwing linggo sa maingay na parke ay napalitan ng mga lihim na pagtatagpo at palihim na mga usapan sa telepono tuwing gabi. Habang tulog na ang mga amo namin, nag-uusap kaming dalawa. Naging mas maingat kami. Alam namin kung gaano kadaling kumalat ang chismis sa komunidad ng mga Pilipino rito sa Hong Kong. Kapag may nakakakilala sa aming kababayan mula sa probinsya, agad kaming dumidistansya at bumabalik sa dating gawi. Ang magkaibigan na nagkukumustahan lamang. Pero kapag wala nang nakatingin, ang bawat tinginan at simpleng pagdadampi ng mga balikat ay may panibagong ibig sabihin. Isang linggo noon, ng Disyembre. Malamig at presko ang simoy ng hangin sa buong lungsod. Nagkasundo kami ni Tristan na magkita sa Mongkok sa halip na pumunta sa mga sikat na pasyalan ng maraming OFW. Naglakad-lakad kami sa mga skinita kung saan puro mga lokal ang naglalakad. Myla, may nahanap akong lugar. Pabulong na sabi ni Tristan noon habang naglalakad kami. Hawak niya ang siko ko. Ginagabayan ako sa gitna ng maraming taong nagmamadali. Saan? Tanong ko. Kahit isang buwan na ang nakalipas mula nung unang umamin kami sa isa't isa, naiilang pa rin talaga akong tawagin siya sa pangalan niya. Ang salitang kumpare ang nagsisilbing shield ko kapag binubulabag ako ng konsensya ko. Mag-rent tayo ng maliit na guest house room sa Jordan. 1 oras o 2 o 3 oras lang. Para lang magkausap tayong dalawa ng maayos, nang walang nangiistorbo, walang nakakakilala. Sagot niya habang nakatitig sa mga mata ko. May pakikiusap sa kanyang boses. Kumabog ang dibdib ko. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nun. Kapag pumasok kami sa pinto ng kwartong iyon, hindi na lang ito basta simpleng hawak ng kamay. Ito na ang ganap na pagtataksil sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Tristan, paano kung may makakita sa atin? Nag-aalangan kong tanong. Tumingin ako sa paligid. Natatakot na baka may kakilala kaming nakatayo sa kalapit na bus stop. Walang makakakita sa atin. Ako nang bahala. Malayo to sa sentral. Malayo sa North Point. Myla, pakiusap. Gustong gusto lang talaga kitang makasama ng solo. Giit niya, sabay hawak sa kamay ko. Dahil sa matinding pananabik na nararamdaman, at sa pangungulilang matagal nang naghahari sa puso ko, pumayag ako noon, Miss Kay. Tumango ako ng marahan at sumunod sa kanya. Pumasok kami sa isang lumang gusali sa Jordan. Sumakay kami sa makipot na elevator papunta sa 5th palapag. Ang guest house ay may maliit na reception area kung saan isang matandang Chino ang nagabot ng susi kapalit ng cash payment. Walang maraming tanong. Walang hininging ID. Sanay na sila sa mga panandaliang bisita. Pagpasok namin sa kwarto, napakaliit ng espasyo. Isang maliit na kama na may malinis na puting kumot. Maliwanag ang liwanag ng araw na pumapasok mula sa maliit na bintana na nakaharap sa kalsada. Pagkasara pa lang ng pinto at pagkakabit ng lock, agad kong naramdaman ang mga bisig ni Tristan na yumakap mula sa likod ko. Namiss kita ng sobra, Myla. Bulong niya. Lumingon ako at naging mabilis ang mga kaganapan. Nakalimutan namin ang lahat ng takot. Ang pangalan ng asawa kong si Mario at ang konsensya na kanina lang ay sumisiksik sa utak ko. Isinara ni Tristan ang blinds sa bintana para maging dimly ang kwarto. Sa loob ng maliit at tahimik na kwartong yon,
Sa gitna ng maingay na lungsod ng Jordan, sinuko namin Miss Kay ang aming mga sarili sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, habang nakayakap ako sa kanya, naramdaman ko ang isang uri ng ligaya na matagal nang nawala sa buhay ko. Ito ay tungkol sa pakiramdam na may isang taong narito, nahawakan ko at nakakaintindi sa bawat pagod at sakripisyo ko bilang OFW. Pagkatapos ng lahat, paano kapag nalaman to sa Pinas, Tristan? Mahinang tanong ko. Paano si Mario? Si Maring Nena? Ang mga bata? Bumuntong hininga ng malalim si Tristan. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko. Wala namang makakaalam, Myla. Atin-atin lang naman to eh. Tsaka sanay naman tayo mag-ingat, hindi ba? Para sa atin lang tong ligaya na to. Habang nandito lang tayong dalawa sa Hong Kong. Pag-uwi natin ng Pilipinas, di babalik tayo sa mga kanya-kanya nating buhay. Ang mga salitang yun, Miss Kay, ay nagbigay sa akin ng panandaliang ginhawa. Pero kasabay nun ay ang isang matinding katotohanan na ang relasyon naming ito ay may expiration date. Isang panandaliang takasan mula sa realidad ng aming buhay OFW. Bago matapos ang 3 oras na inarkila namin, nagayos na kami ng sarili. Tumingin ako sa salamin ng banyo para siguraduhing maayos ang buhok at damit ko. Walang anumang bakas na nangyari. Paglabas namin ng guest house, naghiwalay kami sa magkaibang exit ng MTR station para hindi kami makitang magkasama. Habang nakasakay ako sa tren pabalik sa North Point, tumunog ang telepono ko. Nag-incoming video call si Mario mula sa Pampanga. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ang phone. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong ngumiti at pinindot ang accept. Hello ma, musta ang day off mo? Nakakain ka na ba? Nakangiting tanong ng asawa ko sa screen, kasama ang 2 naming anak na kumakaway sa likod niya. Oo pa, nakakain na. Naglalakad-lakad lang sa mall kasamang mga kasamahan ko. Pagsisinungaling ko, habang ang mga labi ko ay sariwa pa sa mga halik ng kanyang kumpare. Doon pumasok ang matinding guilt na tila sumaksak sa puso ko. Sa bawat ngiti ng pamilya ko sa screen, mas nararamdaman ko ang bigat ng kasalanang ginawa ko. Pero sa kabila ng takot at konsensya, alam kong sa susunod na linggo, hahanap pa rin ako ng paraan para makasama si Tristan. Tuluyan na kaming nakulong sa aming lihim na mundo. Lumipas ang 5 buwan mula nung magsimula ang lihim na relasyon namin ni Tristan sa Jordan. Naging dalubhasa kami sa pagtatago rito sa Hong Kong. Bawat tawag, bawat chat at bawat larawan ay binubura namin bago pumasok sa apartment ng aming mga employer. Si Tristan ang naging pahinga at takasan ko sa maingay at malamig na lungsod. Pero nung buwan ng Mayo, binigyan ako ng employer ko ng 2 linggong paid leave. Pagkakataon ko na para umuwi sa Pilipinas matapos ang ilang taong hindi pagkakakita sa pamilya ko. Paglapag ng eroplano, sinulubong agad ako ng maigpit na yakap ng 2 kong anak at ang matamis na halik ni Mario. Umiyak pa ang asawa ko sa tuwa habang hawak ang mga bag ko at pasalubong na dala ko mula sa Hong Kong. Salamat sa Diyos at nakauwi ka rin ba? Nakangiting sabi ni Mario habang nakatitig sa akin ng may buong pagmamahal. Sobrang miss na talaga kita. Araw-araw ko ang dinadalangin ng araw na to eh. Para maiparamdam sa akin kung gaano niya ako kasabik na makasama, nag-ipon pala si Mario ng pera para sa isang surprise trip. Nagrenta siya ng van at dinala niya ang buong pamilya namin sa Baler, Aurora para sa ilang araw na bakasyon. Sa Baler, napakaganda ng tanawin. Malinaw ang kalangitan, maliwanag ang sikat ng araw sa tabing dagat at napakapresko ng hangin. Habang nagtatakbuhan ng mga anak namin sa dalampasigan, naupo si Mario sa tabi ko at inakbayan ako. Ma, tingnan mo yung mga bata. Pabulong na sabi ni Mario habang hinahalikan ang gilid ng ulo ko. Eto yung pangarap natin, di ba? Kaya salamat sa latang sakripisyo mo sa Hong Kong. Sobrang swerte ko sa'yo dahil nakahanap ako ng asawang napakabuti.
Ang bawat salita ni Mario Miske ay parang patalim na dahan-dahang sumasaksak sa dibdib ko. Pilit akong ngumiti at humilig sa balikat niya. Pero sa loob-loob ko, nilalamon ako ng matinding guilt at hiya. Dahil sa likod ng mga sweet na eksena namin ng pamilya ko sa baler, patuloy ang panloloko ko. Gabi-gabi kapag nakakatulog na sina Mario at ang mga bata sa cottage namin, nagtatago ako sa banyo o kaya naman lumalabas ako sa balkonahe para buksan ang pangalawa kong account. Ang account na para lang kay Tristan. Miss na kita, Myla. Hindi ako makatulog dito sa Hong Kong kapag naiisip kong kasama mo si Mario. Message ni Tristan sa Viber. Namimiss din kita, Tristan. Taste lang, 2 linggo lang naman to eh. Mabilis kong reply habang nakatingin sa pinto dahil baka biglang magising si Mario. Mag-iingat ka dyan. Hintayin kita dito pagbalik mo. Dagdag pa ni Tristan. Ganon katindi ang pandiling lang ko. Sa araw, ako ang sweet at maalalahanin na asawa ni Mario. Pinagluluto ko siya, hinahayaan ko siyang lambingin niya ako at isinusuko ko ang katawan ko sa kanya gabi-gabi dahil alam kong matindi rin ang pangungulila niya sa akin. Pero sa gabi, pagkatapos nun, patagong nagre-reply ako ng mga sweet at pilyong message ni Tristan habang nakahiga ang totoong asawa ko sa tabi ko. Bago matapos ang bakasyon namin sa Baler, habang nagiinuman si Mario at mga pinsan niya, nakita kong magka-video call sila ni Tristan. Pare, sigaw ni Mario sa phone habang nakangiti ng malapad. Magpapadala ako dyan ng pasalubong galing dito sa Pinas ha. Papadala ko kay Myla. Ikaw na bahala kay Mrs. dyan pag nangailangan siya ng tulong ha. Napayuko ako sa matinding hiya habang nakikinig. Si Mario, buong buo ang tiwala sa aming dalawa. Sa tingin niya, si Tristan ang mabait at maasahang kumpare na tumutulong sa akin sa Hong Kong. Hindi man lang niya naiisip na ang kaibigang pinagkakatiwalaan niya, ang lalaking unti-unti ring umaagaw sa asawa niya. Pagkatapos ng 2 linggong bakasyon ko sa Pilipinas, bumalik ako sa Hong Kong. Paglapag ko sa airport, hindi pa man ako nakakaabot sa bahay ng amo ko sa North Point. Nakita na agad kami ni Tristan sa isang maliit na kainan sa Mongkok. Namiss kita ng sobra, Myla. Bulong ni Tristan habang hawak ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Malayo sa tingin ng ibang tao. Ako rin naman sagot ko. At sa unang linggo ng day off namin, bumalik kami sa dating gawi. Pumunta ulit kami sa maliit na kwarto sa Jordan at muling sinuko ang aming mga sarili sa isa't isa. Pero Miss Kay, pagkalipas ng 1 buwan at kalahati, sa gitna ng Hulyo, habang naglilinis ako ng bahay ng amo ko, bigla ko nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Sumakit ang puson ko at halos masuka ako sa amoy ng ginagawang pagkain sa kusina. Nung tingnan ko yung kalendaryo, delayed na pala ako ng halos 2 linggo. Mabilis akong bumili ng pregnancy test. Nanginginig ang buong katawan ko habang nasa loob ako ng banyo ng apartment ng amo ko. Pagkalipas ng ilang minutong paghintay, lumabas ang 2 malinaw na pulang linya. Positive. Napaupo ako sa malamig na sahig ng banyo. Tinakpan kong bibig ko habang umiiyak ng walang boses. Ito na ang pinakamalaking nightmare ng buhay ko. Nagbilang ako ng mga araw at doon naramdaman ko ang matinding takot sa isip ko. Nagkasama kami ni Mario nung umuwi ako ng Pilipinas. Pero nagkasama rin kami ni Tristan bago ako umuwi at pagbalik ko dito sa Hong Kong. Gulong-gulo ang utak ko noon. Hindi ko alam kung kanino ba itong dinadala ko. Pwede itong maging anak ni Mario mula sa bakasyon ko, pero pwede rin naman itong maging anak ni Tristan mula sa mga lihim naming pagkikita dito sa Hong Kong. Halos mawala ako sa katinuan ko dahil sa matinding takot. Kapag nalaman to ni Tristan, siguradong magpapanik siya. Kapag nalaman to ni Mario, matutuwa siya dahil sa akala niyang kanya ito. Pero paano kung paglabas ng bata ay kamukha pala ni Tristan?
Para akong mababaliw sa loob ng banyo habang hawak ang maliit na plastic. Ang masayang bakasyon namin sa Baler at ang lihim na pagtataksil namin sa Hong Kong ay nagsalubong sa isang napakalaking palaisipan na baka tuluyang magwasak sa buhay naming lahat. Mabilis kong tinago ang test kit sa pinakailalim ng basurahan at nagmadaling lumabas. Tulirong-tuliro ako. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Nung araw ng day off ko, tumawag agad ako kay Tristan. Sinabi ko sa kanya na magkita agad kami. Nakita kami sa isang tahimik na sulok malapit sa Kwontong Promenade. Pagkalapit pa lang niya, hinawakan ako ng mahigpit nito. Pero agad kong sinabi sa kanya ang salitang, "Buntis ako, Tristan. Buntis ako." Pabulong kong sabi habang nanginginig ang buong katawan ko at tumutulo na ang luha sa aking pisngi. Namutla si Tristan, Miss Kay. Napahawak pa nga siya sa ulo niya at napasandal. "Diyos ko naman, Myla. Sigurado ka ba?" "Oo naman. Siguradong sigurado." Wika ko habang patuloy ang pag-agos ng luha ko. "Mababaliw na ako, Tristan." "Oo, umuwi ako ng Pinas. Pwedeng kay Mario to. Pero pwede rin maging sayo. Paano kung sayo to? Paano kapag nalaman ni Mario?" "Teka, huminahon ka nga, Myla. Pakiusap. Baka mamaya may makarinig pa sa atin dito eh." Nagpapanik na pabulong na sabi niya habang tumitingin-tingin sa paligid. "Mag-isip tayo ng paraan. Baka pwedeng sabihin mo kay Mario na sa kanya yan. Total nagbakasyon ka naman dun, hindi ba? Kaya naman nating solusyonan yan eh." "Gago ka ba, Tristan?" Pabulong kong sabi. "Hindi ka ba nakukonsensya?" Nataranta na ng gusto si Tristan noon, Miss Kay. Nagsimula na siyang maglakad-lakad ng pabalik-balik habang pilit na kinakamot ang kanyang ulo. Paano kung mag-resign ka na lang? Umuwi ka na lang ng Pilipinas ngayon habang di pa halata?" Nauutal na mungkahin ni Tristan. Isipin man ni Mario na sa kanya o magtaka man siya sa bigla mong pag-uwi, mas maayos na yun kaysa mahuli tayo rito. "Hindi ganun kadali yun. Anong idadahilan ko sa amo ko?" Humahagulgol kong sabi. "Isang malaking multa sa agency. At kapag nanganak ako sa Pinas at lumabas na, kamukhang kamukha mo yung bata, anong gagawin ko?" "Sige nga, sabihin mo sa akin anong sasabihin ko." "Huwag mo na kasing isipin yun. Hindi na mahahalata na kamukha ko yun, Myla. Ano ka ba? Masyado kang nag-iisip ng advance eh." Sa sandaling iyon, naramdaman na namin ang tunay na bigat at lupit ng aming mga ginawa. Walang madaling escape button. Walang simpleng paraan para linisin ang kasalanang binuo namin sa likod ng mga taong nagtitiwala sa amin. Ang bakasyon ko sa Pilipinas na punong-puno ng tamis at ang lihim na tagpo namin ni Tristan ay nagkasalubong sa isang napakalaking krisis. "Bakit kasi hindi ka gumagamit ng proteksyon eh? Kampanting-kampante ka kasi." Galit kong sabi sa kanya. "Huwag mo na akong sisihin, Myla. Ano ka ba? Parehas tayong mali. Yun ang totoo." Habang nakatayo kami roon na parehong tuliro, nanginginig at nawawalan na ng bait dahil sa takot, biglang tumunog ang phone ko. Video call mula kay Mario. Napatulon pa ako sa gulat. Muntik ko nang mabagsak ang phone ko sa semento. Tinititigan ko ang pangalan ng asawa ko sa screen habang tumutulo ang luha ko. "Huwag mo na munang sagutin, Myla. Baka mahalata ka niya eh." Pabulong na pakiusap ni Tristan. Halatang takot na takot din ang muka. Pero sa matinding takot at kawalan ng kontrol sa sarili, napindot ko yung accept. "Ma, kumain ka na ba?" Nakangiting bungad agad ni Mario habang hawak ang bunso naming anak na kumakaway sa kamera. "Oh, bakit parang namumula yung mga mata mo? Umiyak ka ba?" Nanginig bigla ako. Pakiramdam ko ay masusuka ako sa matinding guilt, takot at panlalamig ng buong katawan ko. Naalala ko yung mga yakap niya, yung mga panalangin niya para sa akin at ang buong tiwala niya kay Tristan. Pinilit kong takpan ang kalahati ng mukha ko gamit ang panyo. Napuyat lang ako pa kagabi. Masama kasi yung pakiramdam ko eh.
Utalo-talo kong sagot habang pilit na pinipigilan ang pagluha. Tawag ako ulit mamaya sa'yo pa. Kakain lang muna ako. Pinatay ko agad ang call at naupo sa bangko. Hindi ko na kaya. Ang utak ko ay parang sasabog sa matinding-tindi ng problema. Tumingin sa akin si Tristan. Medyo namumula na rin ang gilid ng mga mata niya dahil sa matinding takot at kahihiyan na maaaring mangyari. Myla, anong gagawin natin? Hindi ko nga alam eh. Kaya nga ako nakipagkita sa'yo para yan ang itanong eh. Tapos ako naman yung tatanungin mo. Mainang sagot ko habang nakatitig sa sahig. Gulong-gulo ng isip ko. Natatakot ako. Natatakot ako sa mangyayari. Sa kahihiyan na maaaring maranasan ng mga anak ko kapag nalaman nilang nagpabuntis ako sa'yo. Natatakot ako sa mangyayari sa buhay ko, Tristan. Alam mo ba yon? Hindi lang naman ikaw yung natatakot eh. Pati rin naman ako. Tumingin ako sa mataas na gusali ng Hong Kong. Ang lungsod na dating naging takasan namin mula sa lungkot ay naging isang napakalaking kulungan na nagpapaalala sa aming malaking kasalanan. Nakatayo kami roon sa gitna ng malamig na hangin, parehong tuliro, parehong nanginginig, at parehong nakatitig sa kawalan, habang dinadala ang matinding takot ng isang katotohanang hindi na namin kailanman may tatago. Miss Kay, sa huli, heto ako ngayon. Pinaniwala ko ang asawa kong si Mario na sa kanya ang batang pinagbubuntis ko. Dinahilan ko na nabuntis ako nung umuwi ako sa Pilipinas. Pero yung totoo, hindi talaga ako sigurado kung kanino talaga ang anak ko. Kay Mario ba? O kay Tristan? Hindi ko alam. Sa halip na sabihin yung totoo, pinili kong manahimik. Mas mabuti nang si Mario ang kilalanin ng batang to bilang ama, kaysa naman tuluyang masirang pamilya namin dahil sa kasalanang nagawa ko. Hindi naman nagalit si Mario eh. Hindi rin naman siya nagduda. Sa halip, nakita ko nga kung gaano siya kasaya nung malaman niyang magkakaroon kami ng anak ulit. At habang nakikita ko ang saya sa mukha niya, lalo ko namang nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Dahil alam kong may isang katotohanang tanging kami lang ni Tristan ang nakakaalam. Na posibleng hindi talaga siya ang tunay na ama. Pero sa puntong yon, wala na akong lakas na sabihin ang totoo. Pinili kong itago. At ngayon, kailangan kong mabuhay sa tanong na hindi ko kayang sagutin. Sino ba talaga ang ama ng batang nasa sinapupunan ko? Sa ngayon, Miss Kay, tuluyan na kaming naghiwalay ni Tristan. Pinili na naming putulin ang relasyon naming dalawa kahit na huli na. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Kay. Lubos na gumagalang, Myla.